Dahon ng bayabas, benefits and uses. Kung meron mang dapat i-priority na idagdag sa garden, ito ay ang bayabas. Ang bayabas ay kaya mag-grow sa paso at maaari itong i-preserve, ipatuyo or i-powder. Ang bayabas powder ay ginagamit as sangkap sa pagluluto, ginagamit din sa pangangalaga ng balat, buhok, at maaaring ilagay sa tibag para sa paggawa ng tea, panggamot or pangremedy. Ilan sa nangungunang benepisyo ng dahon ng bayabas? Una, almoranas. Ibabad ang almoranas sa maligamgam na pinakulo ang dahon ng bayabas or mag-sitz bath sa loob ng 10 hanggang 15 minuto several times a day upang maibsan ang pananakit, mabawasan ang pamamaga, hanggang sa tuluyang maghilom ang sugat o almoranas. At para sa iba pang halamang gamot sa almoranas, ilalagay ko ang link sa baba. Pangalawa, vaginal, balanitis at anal infections or para sa pangangati, discharge, at mabahong amoy sa area. Narito ang ilang potensyal na benepisyo ng dahon ng bayabas para sa ganitong kondisyon. So, una, mayroon itong antimicrobial properties. Naglalaman ito ng mga katangian na maaaring makatulong sa paglaban sa bakterya, fungal o yeast infection na nagdudulot ng infeksyon sa ari. Naglalaman din ito ng anti-inflammatory effect. Makakatulong ito na ma-relieve ang pamamaga at mapawi ang pangangati na nauugnay sa mga infeksyon sa vaginal at anal area. Nagtataglay rin ito ng astringent properties. Ang astringent na katangian ng dahon ng bayabas ay mabisang nakakatulong sa paghigpit ng mga tissue at pagsulong ng pagaling ng sugat. Mayroon din itong antioxidant activity. Ang dahon ng bayabas ay mayaman sa antioxidants na nakakatulong sa pagprotekta laban sa damage na dulot ng free radicals. At isa rin itong natural na lunas para sa pangangati. Epektibong nakakapawi ng pangangati na nauugnay sa mga impeksyon sa ari. Tungkol sa paggamit, gumamit lamang ng 15 hanggang 20 talbos ng dahon ng bayabas. Pakuluan ito sa loob ng 20 minuto. Pagkatapos ay ilagay sa malinis na palanggana at upuan ito habang maligamgam ng 20 to 30 minutes at gawin ito 3 hanggang 4 na beses sa isang araw hanggang sa tuluyang gumaling. Pangatlong benepisyo ng dahon ng bayabas, ulcer sa tiyan. Ang dahon ng bayabas ay tradisyonal na ginagamit para sa ulcer sa tiyan. Ang mga dahon ng bayabas ay pinaniniwalaang nagtataglay ng mga katangian na maaaring makatulong, ma-manage, makontrol ang stomach ulcer. Ito ay may anti-inflammatory, antimicrobial properties na maaaring ma-reduce ang pamamaga at labanan ang mga mapaminsalang bakterya sa digestive system. Bukod pa rito, ayon sa mga studies, na ang katas ng dahon ng bayabas ay maaaring magpapataas ng produksyon ng uhog sa tiyan na posibleng lumikha ng proteksyon na hadlang laban sa acid sa tiyan na positibo namang nakakagamot sa hilab ng tiyan. Tungkol sa paggamit, maaari itong pakuluan at gawing tea. Kapag walang sariwa, pwede na rin gamitin ang powder. Pero halimbawa, available ang talbos ng dahon ng bayabas. Yun yung mas ideal gamitin para sa mabilis na paghilom o pagaling. Maaari itong i-paste, juice, gamit ang blender, at pwede ring dikdikin. Bad breath or mabahong hininga. Ang bayabas ay isang natural antibiotic
na mabisang panlaban sa mga infeksyon sa tiyan na madalas dahilan ng pagkakaroon ng bad breath. Makakatulong ang regular na pag-inom ng bayabas tea kada bago kumain sa umaga para ma-reduce ang mabahong amoy. Para sa mga sakit sa balat, so katulad ng acne, dahil sa antibacterial, makakatulong ito na ma-reduce, matanggal ang bakterya na nagdudulot ng acne. Gamitin ito bilang isang toner o direktang lagyan ng dinikdik na dahon ng bayabas ang mga apektadong bahagi. Makakatulong din ito sa mga fungal infections sa balat. Ang paglalagay ng katas o paste ng dahon ng bayabas ay maaaring makatulong na magamot ang mga fungal infections tulad ng buni, an-an, alipunga. At kasama rin dito ang pamamaga ng balat. Ang anti-inflammatory na katangian ng dahon ng bayabas ay nakakapagpa-relieve ng pamamaga ng balat na dulot ng mga kondisyon tulad ng eczema, psoriasis, at kagat ng insekto. So, gamit ang pinalamig na pinakuluang dahon ng bayabas. Pwede rin gumamit ng paste or dinikdik na talbos ng dahon ng bayabas. Ilapat ito sa mga apektadong bahagi gamit ang malinis na tela or cotton at gawin ito 3 beses sa isang araw hanggang sa tuluyang ma-relieve. Pananakit ng ngipin. Ang pagmuya ng dahon ng bayabas o paggamit ng mga ito bilang mouthwash ay maaaring makatulong sa pagpapagaan ng sakit ng ngipin, pamamaga ng gilagid, at beneficial para sa maayos, maganda na kalinisan ng bibig. At ang maganda pa sa bayabas, ito ay powerful na antiviral, antimicrobial na mabisang gamot sa dengue fever, intestinal worms, at epektibong remedy sa migraine. Diabetes. Base sa mga pag-aaral na ang dahon ng bayabas ay pwedeng makatulong na mapababa ang mga antas ng asukal sa dugo at mapabuti ang funksyon ng insulin. Immunity booster o suporta sa immune system. Ang mga dahon ng bayabas ay mayaman sa antioxidants, vitamina C, na maaaring mapalakas ang immune system at mapahusay ang overall health. Mayroon din itong anti-cancer properties. Ang dahon ng bayabas ay naglalaman ng ilang mga compound na nagpapakita ng potensyal na pagpigil ng paglaki ng mga cancer cells sa katawan. Kalusugan ng buhok. Ang katas ng dahon ng bayabas ay madalas ginagamit sa mga produkto na pang hair care as main ingredient dahil sa potensyal nitong bawasan, magamot ang pagkawala, pagkalagas ng buhok. Beneficial rin ito para ma-delay ang pamumuti or pagputi ng buhok. So, ayan lang for now. Sana kahit papano ang video na ito ay makatulong sa inyo. Again, ang purpose ng video na ito ay pang-informational at hindi pamalit sa mga medical experts advice and treatment. Ugaliing magpa-check up. And maraming salamat sa panonood. And may God bless us all.